So ayan, mga kahilason, so 30 minutes actually. This is Nongsi TV on YouTube and TikTok, giving you choices to celebrate life. Okay, so mga kahilason, we're now trekking towards the hanging coffin. So we always see that on TV. So palagi na lang sa TV or sa post news kung makikita yan. Hanging coffin na yan. So let's check it personally. If na preserve pa ba sila, no? So the Church of St. Mary the Virgin Cemetery. You are entering a cemetery, a sacred place blessed by the church and dedicated to God as resting place for those who chose to be buried with fellow believers in the household of faith. So the Episcopal Diocese of Northern Philippines. So mo nila modern nga cemetery. Mga normal lang. Okay, so bali yung pupuntahan po natin sa kabila, yung sa hanging coffins, yun po yung isa sa traditional na paraan ng paglilibing nila dito noon. Pero nung dumating yung mga Americans, inintroduce din nila yung paglilibing sa hukay, yung cemetery. Influence po ng mga Americans yan. Pero dati noon, yung kinaglilibingan nila sa mga bungad ng kuweba, may butas dyan, isusuksok lang nila. Doon sa baba, sa lumyang, mga piled coffins yung nandun. Pero dito naman, nakahang. Yun yung sinaunang paraan ng paglilibing nila dito. Yan yung influence ng mga Americans. Tapos dito, pag aakyat tayo dyan sa taas, may mapapansin tayong mga uling-uling dyan. May naging isang tradisyon kasi sila dito noon. Na during November 1, wala pa kasing kandila dito. Kaya yung ginagamit nila sa pagsisindi, yung mga kahoy, mga pitchwood, mga ganyan. Mga pine. Pero nung nagkaroon ng kandila, may gumagamit ng kandila. Kaso lang pag November 1 dito, mahangin siya. Kaya madaling mamatay yung kandila. Kaya hindi nawawala yung kahoy na yun. Hanggang ngayon, naging tradisyon na nila. Taon-taon. So every November 1, yes, naglalight yan? Yung tinatawag na pinag-aapoy. Pero yung mga kahoy na rin yun, pinapabless din muna yan sa church. Bago dalhin dito sa hapon, sabay-sabay silang magsisindi. Kaya pag nandito ka sa hapon ng November 1, mausok yan, mainit. Kasi lahat umaapoy. Okay, so mga ito mga hilason, no? Ang Americans po nagtudlo nila aning modern bury ng ating mga relatives and families na namamatay. Pero still a choice sa mga locals dito sa Sagada if you want still to do their buried yung hanging coffin burial. So let's check. Okay, so we're here now mga kahilason. Modern cemetery, was introduced by the Americans sa mga taga Sagada. Uy, kunin na yung buto. The Sagada Modern Cemetery. Kasi mahangin dito, they seldom use candles. Instead they use wood, no? As you can see, there's a lot of wood here, pine trees, pine wood. So yun ang bali sinusunog nila to offer to their beloved person, family and relatives and friends. Instead of candles, so they use the wood, burn it. Kaya parang may nakita tayong mga uling dito, no? Sa mga puntod. But before they will do that, kailangan nilang ipa-bless yung mga kahoy sa simbahan. So once again, we're now trekking towards the olden way of burying the people of Sagada, yung sa hanging coffin. But Aglipay or Catholic are actually buried here for free sa kanilang modern cemetery. So ayan mga hilason. So makikita na yun. So, ito yung viewpoint para sa hanging coffin. But no! Talagang puntahan natin ng malapitan yung hanging coffin.
So yan mga kailason. Actually, the walk from the main entrance of the cemetery here in Sagada, going to the hanging coffin gate is about 30 minutes. Depende sa pace natin mga kahilason. So 30 minutes going there and 30 minutes going back. Depende nga sa pace, no? But anyway, mahangin dito, malamig. So no problem. You just have to catch up your breath. And don't forget to bring water, of course. So another way of the local burial here, mga kilason, is ilagay yung kabaong sa kuweba. So yan yung kabaong. So yun nga mga hilason, meron din yung ano lang sa kuweba. You just put it in the cave. One of their tradition in burial. Mga kahilason, so nasa likod ko na yung burial na hanging coffin way, no? Finally, we're here. Napapansin niyo po kung bakit may upuan doon. Kasi po, pag namatay ang isang tao, pinapaupo po dyan. And then, nilalagay po sa may harap ng pintuan para ma-welcome po niya yung mga makikiraman sa kanya. Tapos, gumagawa po kami ng scaffolding, and then iniuna po namin yung coffin na ilagay. Susunod po yung katawan na pinagpapasapasama. Pero ayun, hindi ko yan. Totally, mayroon pa po sir. Depende po sa kahilingan ng Namatay. namatay. And then may qualification po tayo. May qualification po siya. Kung pwede dyan. Opo, mayroon po siyang asawa, anak at mga. So pwede raday kung may bagong mga ano. Depende po sa kahilingan niya. Kahilingan at sa yung qualifications kung pwede. So kuya, mga ilang taon na yan dyan? Nandyan yung pinakaluma na kabaong? Actually sir, 100 years? opo, mayroon po sir. So yung mga pangalan dyan, family name yan? Opo sir. Okay. Yung pinakabago siguro yung gumit ko. Yung nasa baba po. So, homework daw ni Kuya Tourist Guide. So, 100 years na siguro yung pinakauna dyan. Ay yung pinakabago, may 2,000. Year 2,000 yung mga hilasan. So, depende, may qualification kung sino ang pwedeng living dito. Pag may pamilya, may asawa, mga anak, kahilingan mismo na namatay na dyan siya. So may mga qualification kung sino ang pwedeng living dito. Hilaso. Yeah, so that's mga kilason for our hanging coffin tour, traditional burial in Sagada, Ifugao Mountain Province mga kilason, no? Thank you for watching Nomsi TV. Thank you for watching Nomsi TV. Please don't forget to subscribe, like, and share.